mo. Iba yung gusto eh. Gustuhin mo. Kailangan yung talagang, ano mas malalim sa gustuhin? Gustuhin mo talaga. Okay? Kailangan yung parang whatever it takes. Okay? Many leaders want to be leaders, but not everyone are willing to commit and sacrifice. Sino gusto mo yumaman? Sino gusto magpakahirap? Sino mabawasan? Sino gusto magpuyat araw-araw? Sino gusto magutom? Sino gusto mapahiya? O, tingnan nyo, hindi lahat nagtataas ng kamay. Eh, kasali yun eh. Kasali po yun. Na-experience nyo na bang matulog sa gasolinahan? Na-experience nyo na bang hindi kumain, hindi dahil wala kang pambili, kundi dahil wala kang oras para kumain? Sa dami ng kausap? Na-experience nyo na ba na umiiyak yung nanay mo, tumatawag sa telepono dahil ilang araw ka nang hindi nakikita? Na-experience nyo na ba mag-travel sa Mindanao na wala kang kakilala? Na-experience nyo na ba pumara na sa sakyan na hindi mo kakilala dahil kailangan mo makauwi sa pupuntahan mo? Na-experience nyo na ba yung mga yun? O see, wala pang masyadong sacrifices. Nagkakaintindihan. Parang hinihingal na ako. Oo, okay ba kayo? Ako tanongin niyo naman kung okay ba ako. Okay na okay. Ako pa ba? Grabe na to. Woo! Ayan. Sino ulit gusto yumaman? Siyempre, laging pag yan ang tanong, 100% eh, okay? Gusto lahat yumaman, pero lahat gusto maging millionaire, pero hindi lahat committed na magsakripisyo. Ayan, dahil yung iba, ang mga tinatailan, busy ako. Walang bantay yung tindahan. Walang mag-aalaga ng anak ko. Eh, ilang taon yung anak mo na pwedeng walang tagapag-alaga para maiwan mo? Kung 7 years old yan, hintayin mo mag-15. So after 7 years, bago ka hataw. Diba? Lagi dahilan yun eh. Wala po mag-alaga ng anak ko, wala po magbabayad ng beran ko, wala po magbantay sa nanay ko, wala po mag-alaga ng baboy namin. Lahat ng dahilan, lumabas na. Busy ako sa school. May other business ako. O, yung mga bata, may date ako. Patay na. Diba? Ang daming excuses. Pero gusto? Ulitin ko. Hindi mo pwedeng gusto mo lang. Dapat meron kang mga sacrifices. Nagkakaintindihan mo ba? Puro kayo yes kayo. Baka after dito, pareho ulit na sinabi bukas. Ang dapat, after the training, analyze. Teka, kaya pala ako pinumita kasi ganito ginagawa ko. Nandiyan kayo nung Friday, 6:90. Nung isang linggo, 6:90. Sa Friday nila, 6:90 ulit. Kung dapat, every after training na inaatinan nyo, may nababago sa resulta mo. Hindi mo pwede pare-pareho. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Kung walang mababago after ng mga trainings na inaatinan mo, nagsasayang ka lang ng oras. Pasensya na, nakakalimutan ako eh. Oo. Nagkakaintindihan. Gusto ko kasi makita niyo yung difference ng resulta ng humahataw at nag-aabang lang. Marami dito talaga lahat. Everyday, hindi mananawag sabi, gusto ko yumaman, gusto ko mabagong buhay, pero walang ginagawa yung iba para mabago yung sitwasyon nila. Hindi mo pwede yun. Kailangan babaguhin mo talaga yung dating ikaw. Yung dating ikaw na hindi nakikipag-usap sa ibang tao dahil mahihiyain ka, hindi ka nalaman dito hanggang hindi mo tinatagal yung pagiging mahihiyain mo. Kailangan yung tanggalin na. Paano? Ngayon pa lang, simulan mo na kumangusap ng paisa-isa. Sa susunod na linggo, padala-dalawa. Sa susunod na buwan, palima-lima na yan. Ikatupad, makapal na ang mukha mo niya. Ano kung walang sumali? At least na-offer mo yung pagiging mahihiyain mo. Tama? Tama ba, sir? Sir kasi mahihiyain. Hiniyan ako. Nagkakaintindihan po ba? Ako yung magiging
paligid. Ba't ganon? Dapat may... Ha? Hindi kasi ako ay ano... Ako kasi... okay, listen to me. Ay, English yan. Okay pa ba kayo? Yes! Ako po kasi masarap yung buhay ko ngayon. Hindi ko kayo iniinggit. Pero pwede na rin, iniinggit ko pala kayo. Okay, hindi ako nagyayabang, iniinggit ko kayo. Para gustuhin mo din yung buhay na meron kami. Okay? Pero kailangan gayahin nyo rin yung ang mga ginagawa ng mga kumikita ng maganda dito. Ano ba ginagawa? Araw-araw hataw. Araw-araw training. O, copy-copy lang ang hataw. Hindi namimili ng panahon. Hindi mainit. Saan mo ba hindi mainit ngayon? Tama. Di ba? Yes. After sa Hong Kong, dito ka mong roasted. O, after ng tag-init, tag-ulan naman. Iba hindi rin nalabas pag tag-ulan. Kasi nabaha daw, naulan. Dalawa lang naman ang klima natin din eh. Tama. Tag-init lang at tag-ulan. Tama ba? Yes. O, anong panahon ba? Gusto nag-abang ba kayo ng winter? Kailan pa kayo hataw? Walang winter sa Pilipinas. Wala. Wag winter dito. Kaya pilihan. Yes. O dapat, ayan, empower yourself. Kaya niyo ba yun? Kaya niyo i-motivate yung sarili niyo? Yes. Kaya niyo i-motivate yung sarili niyo? Yes. Sir, okay ka lang ba dyan? Parang alalim. Kung parang nakakabutas yung tingin mo, butas na yung floor dyan. Grabe yung titig ni Sir yung sa sarili. Ayan. Paano nyo ina-empower ang sarili ninyo? Anyone? Ate, paano mo binabaliw yung sarili mo? Ay, wala ka. Lagi ko po iniisip yung kasway ko sa first Vita Plus kung bakit ko po ginagawa yung Vita Plus, yung family ko po. Yun po, yun po yung empower din sa So, pag naisip mo yung pamilya mo, parang ginaganahan ka. Yes. Ayan. Ikaw, ate, paano mo ina-empower yung sarili mo? Iniisip ko lang, ma'am, na kung ano yung patutunguhan ko dito kay First Vita Plus. Gusto ko yun. Ano po magiging future ko, ma'am? At alam ko po na kung ano yung nakuha mo, ma'am, makukuha ko rin. Gusto ko yun. Alam mo, kinikilig ako pagka ganyan. Yung halimbawa gusto ko ng kotse, ng bagong kotse. Ini-imagine ko na dinadrive ko yun. O kinikilig ako pag ini-imagine ko yun. Dapat ganun. Dapat nakikita nyo, ano ba yung resulta ng isinasakripisyo nyo ngayon. Dapat excited ka dun sa future. Yung future nitong ginagawa mo ngayon, itong sakripisyo mo, itong pagtitiis mo, dapat nakikita nyo yun. Lahat ba nakakakita ng gano'n? Hindi na. Yes. Kung totoo nakikita niyo yung future nyo, dapat di ka titig na duda, wala ka. Totoo yun. Kasi kung nagdududa ka, hindi totoo, naniniwala ka, nakita mo magkakabahay ka, magkakakotse ka, makakapag-around the world ka, madadala mo sa Disneyland yung family mo. I don't think na posible yun. Kasi dapat naka-align yung katawan mo dun eh. Tama. Diba? So dapat excited ka. Kwento ko lang sa inyo si Ma'am Nancy Bondo. Si Ma'am Nancy, nung nakatira siya sa unang bahay niya sa Greenwoods, tapos nagpapagawa siya yung 22 million na bahay niya, yung present bahay niya ngayon. Si Ma'am Nancy, nung lilipat na sa bahay niya na worth 22 million, hindi na siya excited. Tanong niyo kung bakit? Kasi nakita na niya yun 5 years ago. Yung excitement, yung parang sinabi mo. Na-excite na siya 5 years ago. Hindi na nung actual na lumipat. Kasi alam niya sa sarili niya, lilipat ako sa mansyon na yan 5 years from now. Kaya nung actual na lumipat siya dun sa bahay niya, hindi na yun yung excitement. Yung excitement nandun sa 5 years ago. Dapat ganun yung feelings natin dito sa First Ride. Bakit kailangan ganun? Anong kahalagahan nun? Yun kasi yung magdadrive sa'yo pag inaanto ka, hey! Yung pangarap ko. Yung pag tinatamad ka, hey! Yung bahay ko. Yung pag ayaw mo lumabas sa'yo, hey! Teka lang, yung kotse ko. Ano kung maaabot yun? Kung ako'y matutulog. Kung ako ay tatamad-tamad. Kung ako hindi lalabas ng bahay.
kung hindi ako magpapaka-leader, kung hindi ako hahanap ng mga leader, kapartner sa negosyo, alam ko lahat yun. Tama. Naku po, kaya gusto ko ate yung linya mo, na e-excite ka everyday kasi nakikita mo na magkakagumpay ka sa first time na class. Walang katulad-tulad. Walang kagatul-gatul nung binigkas na yun eh. Ramdam ko yung passion niya doon sa sinabi niya. Ramdam ko na nakita niya talaga yung sarili niya doon sa vision niya na yun. Diba? Yun yung walang duda. Yun yung naniniwala ako na magpupursige talaga siya na mabuti dahil nakita na niya yung sarili niya sa situation na yun. Dapat meron tayong urge na gano'n. Okay? And, ayan, be an empty cup. Yan. Dapat hindi yung parang ang galing mo na, halimbawa, dati ka, manager ka sa pinagtatrabahuhan mo, or supervisor ka, or ikaw yung CEO ng dati mong kumpanya. Kaya pagdating mo dito, hindi ka na nakikinig sa downline mo na walang pinag-aralan. Diba? Nakukuha. Sabi nga nung isang idol ko, pag ako magpapagawa ng bahay, saan ka makikinig? Architect. Natural. Kapag ako may sakit, saan ako lalapit? Sa doktor. Pero sa MLM business, kanino ka dapat lumapit? Apply. Sa upline o sa mga may resulta. Yes. Nakukuha po ba? Yes. Kasi totally different itong ginagalawan natin sa mundo natin sa labas. Kahit manager ka doon, hindi mag-a-apply yung pagiging manager mo dito dahil iba ang turo doon, iba ang turo dito. Nagkakaintindihan. Sa kultura pa lang, iba yung kultura natin dito. Mga buang-buang nga tayo eh. May mga power club pa nga tayong nalalaman eh. Diba? So, dapat hindi nyo rin kinahihiya yung mga kultura natin ganyan dito ha? Oo, yung iba baka hanggang ngayon hindi pa adopted yung mga baliwan na ganyan. So, dapat i-embrace natin lahat yung kultura, yung sistema na kalakaran dito sa loob ng First Vita Plus. Yan kaya naiintindihan? Attend the masterclass. Ako, I believe, yung mga major groups dito, may kanya-kanyang level up training sa grupo nila. Tama ba mga uplines? Ayun. Attenan nyo yun. Okay? Dapat talaga, meron kayong mga level up trainings. Hindi lang yung NDO, 10 beses mo nang inatinan, master mo na para mag-fill up ng form. O mag-level up naman po tayo. Master mo na ang activation. Master mo na ang prospecting. O, mag-invite naman. I-master naman natin ang invitation. Master naman natin ang closing. Yes. Ayun, nagkakaintindihan? O, baka puro prospect lang. Prospect. O, tapos pagtatawagan na, dinadaga na yung dibdib. Ay, huwag na yung sinagot. Patay. O, wala na. O, natakot na dun sa prospect, hindi na tinuloy. Ay, hindi mayaman na pala to, huwag na nang alukin to. O, ginudge mo pa siya. Diba? Nagkakaintindihan ba? Yes. Work hard at developing your own talent and character as part of training yourself. Ako naniniwala ako may kanya-kanya tayong galing. Hindi tayo pare-pareho ng galawan, hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan, pero naniniwala ko bawat isa sa room na to may kanya-kanyang galing. Maaaring iba baka hindi pa lang nare-discover. Pero naniniwala ko meron ka. Ako nga dati mahihayin, tapos naging speaker pa ako ng kumpanya. Di ba ang weird? Sobrang mahihayin ko ng araw. Ay, ikaw pinangarap, naging speaker. Pinapangarap ko dati, may hawak akong mikropono, frustrated singer kasi ako. Akala ko kumakanta ako katulad ni Sir Aris. O si Sir Aris kasi singer po yan. Kung hindi nyo na itatanong, napakagaling pong kumanta yan. Napakagaling pong singer talaga yan. Ako, invite po sa mga event yan. Singer talaga siya. Ang galing po nun. Okay? So, yun lang. Parang nagtaka talaga ako. Sabi ko kay Ma'am Doyi, Ma'am Doyi, bakit mo ako kinuhang speaker? Eh, nung araw, hindi naman talaga ako magaling mag-talk. Alam niyo sagot ni Ma'am Doyi? Tanong niyo ano? Sabi niya, Rico, alam mo ba, Shirley, may nakita ako sa'yo na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Wow, sabi ko, taray. Oh, ano pala si Ma'am? May sidekick. Anyway, yun lang. Kaya ako naniniwala ko, bawat isa, meron tayong mga strength. Meron tayong kakayanan. May kalakasan tayo. Baka hindi pa lang
nadidiscover ng iba. Kaya dapat lagi tayo nag-explore. Try nang try. Explore. 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 Pag hindi effective, edi try again. Pag hindi effective, try again. Pag hindi effective, try ulit ng iba. Ganun dapat lagi. Nakukuha? Try hanggang sa ma-discover natin. Malay mo, magaling ka pala sa closing. Malay mo, magaling ka pala sa inviting. Malay mo, magaling ka pala as speaker. Diba? Malay mo, magaling ka pala as trainer. Oh, diba? Nagkakaintindihan ba? Yes. Okay, are we learning so far? Yes. Okay. Empower yourself. Ayan, paano? Develop your own passion for excellence. Ayan. Importante rin kasi na ini-enjoy din natin kasi yung ginagawa natin. Nag-i-enjoy ba kayo dito? To be honest, sa first Friday class. Ano yung na-enjoy nyo dito sa ganitong sistema? Baliwan, palakpakan, natutuwa pag may cheque, buang-buangan. Ano yung ini-enjoy nyo dito? Saan kayo masayang part sa ginagawa natin dito? Yes, girlie. Ano po, masaya po kapag negative na negative yung kausap ko. Tapos pag kinausap po namin, positive po siya. Nakakawin ng pag-asa sa buhay. Oh, sarap naman nun. Negative yung kausap, tapos napaliwanagan mo ng maayos, tapos nag-positive, tuwang-tuwa ka doon. Siyempre may another buhay ka na naman na mababago. Diba? Ang sarap lang. Ikaw, June, ano yung kinatutuwa mo dito sa pinagagagawa natin dito? Ako gusto ko yung ako dumadaldal ng ganito. Nag-e-enjoy ako ng bongga talaga sa pagdaldal-daldal. So imagine mo na lang, talagang hindi ako tumitingin na wala akong nakakausap talaga sa isang araw kasi magkakasakit talaga ako. Oo, imagine mo kung sa talk ng baita yun. Araw-araw, ganito yung gagawin mo, diba? Ikaw, ano yung kinututuwa mo dito sa First Vita Class? Masarap ma'am nakagawa po kasi po yung mga tao na sarado po yung isip pala sa produkto. Pag hindi niya na first by the class po, may chance na po na magbumanig sila sa rata. So, ma-extend yung buhay. So, fulfilled ka doon na may natulungan ka sa kalusugan. Yun, sarap naman doon. Thank you. Thank you, Sir Joe. Ikaw, ate, anong kinatuto sa'yo ko nakatingin? Ito naman, titingin pa sa likod eh. Anong kinatutuwa mo? Yung mga nawawalan ko ng pag-asa, lalo na po sa mga may sakit. Kasi marami din po ako na-encounter na may sakit. Sinasabihan po sila ng doktor na nasa pag-asa. Pero dahil po sa una sa Panginoon at sa pag-inom po ng First Vita Plus, gumaling po sila. Wow! Thank you! Ay, grabe. Ayun. So, empower yourself. Take an interest in the good things in life, reading, motivational. Sino mga book lovers dito? May konti lang, pareho tayo. Pero ako mas on audio ko yan. Diyan ako medyo nagkukuha sa YouTube. Yan, nakakatulong din sa atin, ma-empower natin yung sarili natin yan. Or manood ng mga inspirational movies. Yun. Yung bang mga movies na makakatulong din sa ginagawa nating negosyo. Ano pa? Choose a positive environment. Ayan, gusto mo to. Surround yourself with people who think like you. Ayan, and those who have the same vision and purpose in life. Ito lagi kong bilin sa mga lagi kong nakakasama. Kung ang lagi mong ka-body-body dito sa First Vita Plus, 2 years ago, 3 years ago, pareho ng check mo na 690, 690, 690, maglayo muna kayo. Promise. Hindi ko sinabing awayin nyo, iba yun. Maglayo muna kayo ng hataw. Kasi pareho kayo ng nagiging resulta. Yung araw-araw na kausap mo, walang cheque. Yung araw-araw na napamotivate sa'yo, walang resulta. Yung araw-araw na nilalapitan mo, walang resulta. Anong ending mo? Exactly. Wala din resulta. Kasi yung kausap mo araw-araw, walang result. Ano na pupulot mo daw? Hindi wala. Maghiwalay muna kayo. Yes. Promise. Hindi ko sinabing awayin, ha? Hiwalay lang muna ng hataw. Magdididikit muna kayo doon sa nag-1-8. At least 2 pares na. Tapos kung makadikit doon sa 1-8, doon naman sa 3 pares linggo-linggo. Susunod na linggo, tumikit ka naman sa nag-5,000. Sumunod na linggo, tumikit ka naman sa nag-10,000. Sumunod na buwan, tumikit ka naman sa nag-50,000. Ewan ko na lang kung hindi mabago resulta mo. Kung ang araw-araw, katropa mo, kachismisan mo, katabi mo,
apply. Diba? Nangyayari ba talaga yan? Yes. Layo din pag may time. Magdididikit kayo sa mga may resulta. O, kahit hindi nyo kagrupo, magtanong-tanong kayo dyan. Ang dami naman eh. Diba? O, laliwan nyo muna yung mga walang result. Ha? Okay? Follow the money-making activities. Yung pangatlo. Alam nyo kung ano yung money-making activities? Oh, from the word money-making. Ito yung gumagawa ng pera. Nandito ang pera. Nandito yung pagyaman. Nandito yung pagkuha ng pangarap. Ano yun? Number 1. Build contact list. Basic? Babalik kami dyan. Yes. In fact, hindi dapat tumitigil yan. Dapat tuloy-tuloy yan. Paulit-ulit. Ako nga po, 22 years na prospect pa. Bakit? Nandyan yung business eh. O, title pa lang, money-making. 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 Ito yung gumagawa ng pera. Una, mga prospect. Non-stop po yan. And then, ayan, build contact list pala, and then prospect. Hindi agad yung banat mo na kinumusta mo, uy, narinig mo na ba si Baita? Huwag muna gano'n. Mag-build muna ba? Mag-build muna ng mga lista, ng mga prospect. Getting to know muna, paramdam ka muna kasi baka after 10 years, hindi ka naman namumusta. Out of the blue, inalok mo ng Baita, o i-unfriend ka nan. Unti-unti lang ba? Juntay-juntay lang, okay? Huwag masyadong biglaan. Nasa-shock ang iba pag ganyan ang diskarte natin sa prospecting. Okay, number 2, prospecting. After being in a relationship with your 5 contacts, make sure na prospect them. At huwag niyong i-judge yung mga prospect ninyo. Sometimes, marami sa atin nag-judge. So, paano? Ay, mayaman na si ate, hindi nasasali yan, hindi nakakarir yan. Ako, I suggest, alukin mo yung may pera. Lalo kapag bago ka. Why? Tanong niyo bakit? Kasi, sigurado may pabayad dun eh. Pag inalok mo, hindi ka tatanihan. Kung yan ang kauna-unahan mong prospect, at least hindi ka buta. Nakukuha? At least yung unang alok mo, positive. Diba? Hindi man kumarir yan, at least nagka-check ka. May first check ka na tinatawag. Pang-bring-in ba? Nagkaintindihan? O, yung iba kasi bago. Ang inuna, bawal sa utang, may prospect. Huwag mo muna unahin yun, sigurado walang pambili yun. Bawal nga sa utang, eh. Nagkakaintindihan? Yung inalok mo, una, hindi, walang pambili ng pagkain sa bahay nila. Naputulan ng kuryente. Hindi, baita ka, marami pamayad ka ng kuryente. Hindi nga makabili ng pangkain. Inuna mo pa siya. Natural tatanggihan ka. Nakuha? Unahin nyo muna yung mga positive. Unahin nyo muna yung alam mo na kaya, yung may potential. Hindi man kumarin na katulad natin, at least positive ang nasimulan. Nakuha? Alam niyo ba kasi pinakamahirap yung pinapili. Hindi ko sinabing huwag alukin yung mga walang-wala. Huwag mo lang unahin. Para yung buwan naman mo, maganda-ganda naman. Nagkaintindihan? After the prospecting, syempre, i-invite mo na. Yes, master naman na natin yan. Nag-i-invite tayo sa mga, ito, sa country, sa mga sineset na mga road tour, na mga outlines ninyo, etc., etc. At least 5 people, araw-araw. Sino yung nakakagawa niyan? Sige na. Sino nakakagawa ng 5 tao kada araw na nag-i-invite? O, tingnan nyo na, tapos gusto nyo yumaman. Who? Wala. Kahit isa? Oh my God. Seryoso ba to? 4. 3. Tapos yung kamay nyo para makita naman nila. 2. 1. Wala. Wala, seryoso ba to? Hindi kayo nag-i-invite everyday? Uy, kausapin niyo po ako. Nai-invite? Okay. Hindi sinisipot. Pero nag-i-invite naman. Ilan ba i-invite mo? Dapat 5 daw everyday. Para kumain dyan man ng 3, may 2 kang extra. Tama? Uy!
magbebenta ng langis, pamasahe yun. Pwede, pagkain, pang siopaw. Ilang langis ang ibebenta mo sa isang araw para maka-15 ka isang araw. Hindi ko sinabi na mali ang mag-direct selling. Wala nga sa money making activities yung direct selling ko. Tsaka habang buhay, ilang langis ang ibebenta mo habang buhay. Diba direct selling lang yan? Walang duplication sa pagbebenta ng langis. Tama? Yes. Yung iba nag-enjoy sa pagbebenta ng langis, may order mo 50 ang langis. Pero ikaw lang din yun, ikaw lang gumagalaw doon, ikaw lang din ang may komisyon at hindi natuduplicate yun. Tama. Para ka lang din tindahan nun. Bili ngayon, ayan, bili ngayon may komisyon. Bili ngayon may komisyon. Nakukuha? Yes. Pero eto, nandito talaga po ang negosyo natin. And then syempre, after mo invite presentation, okay? May kinahabi to present at least 5 tao kada araw. After yan, follow up. Yes. Okay? Hindi yung after mo mag-talk, natakot ka na mag-follow up, nahiya ka na. Hindi ka na nagparamdam. And then close the deal. Marami ba kayo mag-close? May kausap pa ba ako? Yes. Naantok na ba kayo? Yes. Close the deal. Close the deal. Dapat pagka-prospect ninyo, pagka-present ninyo, ihingi yung commitment. Kailan ba kita babalikan? Pag sinabing sa isang linggo kami may 7 araw. May Lunes, Martes hanggang Linggo. Saan ba doon? Midweek. Yung midweek Miyerkules. Sa Miyerkules, sige. Anong oras makamo sa Miyerkules? Umaga, tanghali, hapon. Mga hapon. Yung hapon nga mo, mula una hanggang alauna hanggang alas 6. Anong oras pa doon? Mga alas 3. Sige. Sa Miyerkules, next week, pupuntahan kita alas 3 ng hapon. Yes. Dapat ganun. Yes. Para wala nang tanggihan. Tama. Sige, mga next month, wala na, pumayag ka na. Sige, next month. Next month, nagkalim ka lang. Ilan ba yung next month? 30 days yun, oy. Tama. Kailan kaya next month? May 1, May 2, May 3, May 4, May 5, May 6, May 30. Dahil hindi mo binigay yung specific. Wala na. Next month, nakita kayo. Next month na lang ulit, June. 30 days ulit yun lang. Patay na. Hanggang sa nakalimutan na. Nireject ka na. Wala na. Nagkaintindihan? Yes. Importante ang closing. Okay? And then self-development. Spend at least 60 minutes a day on improving your skills. Ewan ko kung ginagawa nyo to. Kasi ako ginagawa ko to sa sasakyan. Nagpa-practice ako lagi. Great morning! Great morning. Yung tono, yung paano mag-talk, pinapractice ko po yan. Oo, tapos yung mga kwento na i-share ko, pinapractice ko yan. Every time na mag-guest ako sa mga sizzle, sa ibang mga to, pinapractice ko po yung mga linyahan. Ginagawa nyo rin ba yan? Yes. Mga 5 lang yung gumagawa. So yung 395, hindi. Okay? So talk to your team. Ayan, talk to your team. Kung may team na kayo, talk to 5 people daily in your team. Your dealers, upline, downline, and your leader. Kumustahin nyo? Alam niyo po, number 1 requirement sa multi-level marketing business is communication. Yes. Number 1 requirement yan. Kaya kung may mga apply na matagal mag-reply, yung itinext mo na umaga nag-reply the following day, huwag kang mag-expect na bibilis ang takbo ng grupo mo yan. Tama. Lalo kayo ng mga tao mainipin, mabusitin, madaling mabuisit. Mabusitin nga ang tawag doon. Oo. So, communication is number 1 requirement po sa negosyo natin. Tandaan yan. So, dapat constant ang communication natin sa upline. Kumustahin yung mga upline nyo paminsan-minsan? Ang mga upline tao din naman. Naghihintay din ng mga kumusta, hi, hello yan. Ako din. Oo, nag-aabang lang din ako na hi, hello siya. Kasali pala ako. Tapos siyempre, gano'n din yung mga, siyempre tayo kasi tao. Tao ba kayo? Yes. Lahat tayo gusto natin maramdaman na special tayo, right? Tama. O kung ikaw feeling mo special ka sa upline mo, sa downline mo, malaking impact nun sa bawat individual. Yes. Yung makumusta ka, minsan nga may nakakachat ako, kahit hindi ko kilala, nire-replyan ko. Tapos after ko replyan, alam mo sinasabi, hala, grabe naman si Ma'am Shirley. Oo, nagre-reply pa sa mga katulad ko na bago, na hindi naman ako
Lalo na pag i-invite mo pang magkape. O, di ba? Kami minsan, ginagawa ko sa mga leaders ko, pagka hindi ko nakikita madalas, nag-inventory kasi ako ng leaders. Nag-inventory, ibig sabihin, uy, nasa na si ganito? Uy, kumusta na si ganito? Yung mga leaders na alam ko na productive, tapos nawawala sa eksena, yun yung inventory na sinasabi ko. Kumusta na kaya si ganito? Tapos minsan ko, kumustahin ko. Yung iba, nag-house visit ako. Halimbawa, lasinggero. Ang alam kong weakness, inom. O, dadala ko ng pulutan sa bahay. Ganun po ang ginagawa ko. Yes, kailangan ko kasi makakonect sa kanya. O, pag may dala kang pulutan, bibili ng inumin yun. Makikipagpentuhan yun. Malalaman mo yung reason, bakit hindi siya active. Doon mo malalaman minsan na may problema pala sa buhay, namatayan pala ng pusa, diba? Iniwan pala ng asawa. So, hindi kasi minsan ibig sabihin, tinangihan ka, ayaw na sa'yo. Alamin muna natin yung dahilan. Yes. Okay? Baka hindi na pala kumakain ng maayos dahil wala ng pera. Tapos inaaway mo pa sa text, "Hoy! Sabi siya mag-training ka, wala ka pang kwenta kung downline." Dinownline mo pa, di ba? So, dapat alamin din natin, nagkakaintindihan? Yes. Ang birthday, padala niyo naman kahit maliit na cake lang. O kahit cupcake lang, na may kandila. Maalala niyo lang na birthday niyo pala. Katulad kanina, may nakita lang kasi ako sa Facebook, birthday niya pala. Ayaw ko siya pinate kasi, wow! Malapit na tayo matapos. Oo. Kaya ako siya pinate kasi lagi ko siya nakikita nagda-like sa mga post ko. So kahit hindi naman kami direktang magkakilala, hindi ko naman siya, actually hindi ko siya kilala. Pero kanina, alam niyo ba, nag-text sa akin yung kapatid. Sabi niya, "Ma'am Shirley, center owner to ng Aklan." Sabi niya, si Rose. "Ma'am Shirley, tuwang-tuwa si Mon Buendia," sabi niya. Sabi ko, "Ay, downline mo ba siya?" Sabi niya, "Ay, hindi, kapatid ko yun." "Ay, kapatid mo pala. Sorry, yung kapareho kayo ng apelido, ano?" O di sabi niya, "Sabi ko, tuwang-tuwa. Pinati mo raw kasi ng happy birthday." Parang hindi daw niya maintindihan yung saya na yung isang platinum award ng Vita Plus, mapatiin siya. Actually, kung pinati mo siya, parang wala lang sa akin. Yung parang standard lang. Yung kung birthday mo, nasa wall ko, dumaan yung mukha mo doon, patiin din na happy birthday. Eh siya, consistent siya nag-like sa mga post ko. Ang laki pala ng impact nun. Yes. So nakakatuwa lang. Imagine ninyo kung hindi tayo suplada. Mabait tayo sa lahat ng mga kagrupo natin. Hindi natin inaaway yung mga downline natin. Di ba parang ang saya lang lahat? Hindi nyo inaaway yung mga upline nyo. Ay, di ba parang ang saya lang lahat? Di ba? Parang marami nakaka-relate dyan sa likod ah. O yung mga upline naman, huwag nyo naman iparamdam na may favorite kayo. Di ba, Mike? Huwag nyo naman iparamdam na favorite niyo yung A kasi weak side. Di ba? Marami kasing upline pag weak side, favorite. Kawawa naman yung mga strong side. Dami hugot ah. Di ba? Ako pa naman, ever since strong side ako. Okay, anyway, talk to your team ha. Open communication. Kumustahin mo lang. Baka may mga pinagdadaanan or namatayan or whatever, okay? So tandaan ninyo, itong money making ha. Nandito yung pera. So kung wala kayong ginagawa dito, huwag kang mag-expect ng millions sa buhay mo. Tandaan niyo po yan, ha? Build contact list, prospecting, inviting, presentation, follow-up, processing, self-development, and talk to your team. Yan yung 8 na money-making activities na pwede mong gawin. Okay?